Sa barangay Bangkal, may isang maliit ngunit kilalang karinderya na pag-aari ni Aling Ising. Simula pa lamang ng umaga ay puno na ito ng mga tricycle driver, construction worker, estudyante at mga empleyadong dumadaan bago pumasok sa trabaho. Ngunit isang Lunes ng umaga, may isang babaeng tila hindi taga-barangay ang lumapit kay Aling Ising. Magandang umaga po. Ako po si Lydia. Nakangiting bati ng dalaga. Nakita ko po ang nakapaskil sa harapan nang sabi ay wanted, tindera, stay in. Baka po may bakante pa, mag-a-apply po sana ako. At walang tutol na tinanggap ni Aling Ising ang babae dahil sa angkin nitong kagandahan. Makakabuti sa kanyang karinderya ang angking kagandahan ni Lydia. Dadami ang mga customer niya. Ito ang kanyang nasa isip. Siya nga pala, Ineng. Taga saan ka ba at hindi pamilyar sa lugar na ito? Halos magkakakilala ang mga tao rito. O siya, yaman din lamang at stay in ka dito ay doon ka na matulog sa isang bakanting silid sa likuran dahil dalawa lamang naman kami ng apo kong sinati ang nakatira dito. Hindi nga nagkamali si Aling Ising. Talagang napakaganda niya. Maputi ang kutis, mahaba ang maitim na buhok at may kakaibang mga matang tila kumikislab kapag tinatamaan ng araw. Hindi nagtagal ay naging usap-usapan siya sa buong barangay. Pare, nakita mo ba yung bagong tindera ni Aling Ising? Grabe, parang artista. Araw-araw na tayong kakain dun. Mula noon ay dumoble ang benta ng karinderya ni Aling Ising. Halos lahat ng binata sa Bangkal ay doon kumakain. Kahit minsan ay isang pirasong pritong galunggong lang ang in-order. Minsan habang naguugas ng pinggan si Aling Ising, may narinig siyang tunog mula sa madilim na kusina. May pusa lang siguro. Pagtingin niya, walang tao. May kailangan po ba kayo, Aling Ising? Madalas ay naging pamilyar ang biruan ng mga kabinataang kumakain sa karinderya. Hoy, Untoy! Napupuna kong napapadalas ang kain mo dito ah. Abe, nakakapanibago ka. Hindi ka naman dating kumakain dito at saka ang alam ko'y naglalako din ng ulam si Aling Tina, yung nanay mo. Obvious pa naman na itong bagong tinderang si Lydia ang pinopormahan niyan. Kayo naman, Aling Ising, ano naman ang masama kung magkagusto ko? Kay Lydia, biniyata naman akong tao at may trabaho. Hindi ko naman gugutumin si Lydia kapag nagkatuluyan kami. Hoy, pumila ka muna. Daming nagkakagusto dito eh. Kapal ng mukha na ito. Di nga naglaon at isa-isang nanligaw ang mga binata ng barangay Bangkal. Una ay si Jun, masipag at mabait. Nagtatrabaho bilang checker sa kalapit na pabrika. Inihatid pa niya si Lydia sa bayan upang mamili ng mga karne at pangsahog sa ulam na lulutuin sa kabayanan. Mga dakong 4:00 ng madaling araw. Habang inihatid ni Jun si Lydia sa palengke, napadaan sila sa madilim na bahagi ng barangay. Parang may tao. Wala lang siguro yon. Lydia, nasaan ka? Saan ka nagpunta? Bakit parang nakakita ka ng multo? Ako lang to. Kinabukasan ay nakapagtatakang hindi na nakita si Jun. Akala ng lahat ay tumakas lamang ito sa pinapasukan nitong pabrika. Sa pantahan ng mga tao ay may tinakasang pinagkakautangan. Makalipas ang 2 linggo, si Carlo naman ang naging malapit kay Lydia. Palagi na lamang itong nakabakod sa dalaga. Palagi itong may dalang bulaklak. At halos gabi-gabi ipumopormal sa dalaga. Ngunit isang gabi, hindi rin ito nakauwi. Natagpuan ang kanyang tsinelas malapit sa ilog, ngunit walang natagpo ang bangkay. Lumipas ang 1 buwan, 3, 4, 5 binata na ang nawawala.
Nagsimulang matakot ang buong barangay Bangkal. May nagsasabing may serial killer. Ang iba naman ay nagsasabing may kulto. At mayroon ding nagsasabing may aswang sa kakuhian. Isang araw ay nagpatawag ng tulong si Chairman Tino sa covered court. Halos andun lahat ang mga taga-Bangkal. Kaya ako tumawag ng tulong mga kabarangay ay dahil sa nangyayaring pagkawala ng mga ilan nating kababaryo na sobrang mahiwaga at hindi maipaliwanag. Kung sino man sa ating mga kabarangay na narito ang may impormasyon o anumang leads o kung sino man sa atin dito ang nakasaksi ng mga pangyayari ay inaanyayahan ko kayong magsalita. Nagtaas ng kamay ang isang lalaki. Kapitan, ako po si Ryan, tricycle driver. Nung mawala po si June nung madaling araw ay kalalabas ko lang po noon upang ipasada ang aking tricycle. Nakita ko pa po si June na kasama si Lydia, yung bagong tindera ni Aling Ising. Isang babae naman ang nagsalita. Kapitan, noong gabing bago mawala si Carlo, ay nakita kong nagkukwentuhan sila ni Lydia sa may upuang kawayan sa likod ng bahay ni Aling Ising. Kitang-kita ng dalawang mata ko dahil kakauwi ko lang galing sa pagtitinda ng balut. Mga alas 9 na po yun ng gabi. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Hindi na pagkakataon lamang ang pangyayari sa badpa ng isang may edad na lalaki. Bakit Mang Tony? May nalalaman ka rin ba sa mga pangyayaring ito? Tanong ng barangay chairman. Oo, sapagkat nakita ko rin bago mawala yung ikatlong binata, si Raul. Bibili sana ako ng sigarilyo noon sa tindahan nang madaan ako sa karinderya ni Aling Ising at napasulyap ako mga alas 10 na ng gabi noon. Pero bukas pa ang karinderya at kitang-kita ko rin ng dalawang mata ko na nagkukwentuhan silang dalawa ni Lydia kapwa sila nakaupo sa isang mesang naroon. May aswang sa ating barangay at si Lydia yun. Hindi ba kayo nagtataka na simula nung dumating dito sa ating lugar ang babaeng yan ay sunod-sunod na ang mga kabinataan na nawawala rito? At siya ang laging kasama bago sila nawala. Sugurin natin si Lydia sa bahay ni Aling Sing at sugpuin natin ang aswang na yon. Sandali! Huminahon kayo mga kabarangay. Bigyan natin si Lydia ng pagkakataong magpaliwanag. Hayaan natin ang mga pulis ang siyang mag-imbestiga. Mawalang galang na kapitan, pero hintayin pa ba natin isa sa atin ang sumunod na maging biktima ng aswang na yan? Hala, tayo na, sugod mga kabarangay. At walang nagawa si Chairman Tino. Nagsuguran ang mga tao na may tanong sunod at mga sibat na gawa sa kawayan. Patayin ang aswang, sunugin at ibitin siya sa puno. Pagdating nila sa bahay ni Aling Ising ay Aling Ising! Bakit? Ano bang kailangan nyo? Ano bang nangyayari? Si Lydia, Aling Ising, ang aswang, nasaan siya? Ha? Ano bang pinagsasabi nyo? Andun siya sa likod. Sa silid sa likod. Lydia! Lumabas ka riyan! Anong ginawa mo sa mga nawawalang kalalakihan? Pagbukas ng pinto ng silid ay biglang hinawakan ng dalawang kalalakihan ang mga braso ng babae at nagpumiglas ito. Anong pinagsasabi niyo? Dahan-dahan kayo sa pagbibintang sapagkat wala akong nalalaman sa mga pinagsasabi ninyo. Hindi ako aswang. Oo, inaamin ko na nakasama ko sila bago sila nawala. Pero sila itong lumalapit sa akin. At wala akong tinalaman sa kanilang pagkawala. Ngunit tila sarado ang tainga ng mga umuusig kay Lydia. Pilit nilang kinaladkad si Lydia papalabas ng silid. Sa gitna ng kaguluhan ay nagpumiglas si Lydia at sinipa nito ng malakas ang puso ng isang lalaking pumipigil sa kanyang braso. At siya'y nakahulagpos. Dali-dali siyang nagtatakbo kasunod ang mga tao.
Ngunit ang kakahuyan sa likod ay tila kuweba sa dami ng kasukalan dito at biglang naglaho ang babae. Sa kabilang dako ay isang babae ang lihim na natutuwa sa mga pangyayari. Si Nati, ang apo ni Aling Ising. Wala silang kalam-alam na ako ang may kagagawa ng pagkawala ng mga kalalakihan dito sa barangay. Lusot na ako dahil mabubunton ang sisi kay Lydia. Sorry na lang sa kanya pag inabutan siya ng mga tao. Sobrang ganda mo kasi kaya madaming nanliligaw sa'yo. Ayun, kaya ikaw ang napagbintangan. Pagkakataon ko na upang mambiktima uli dahil matagal na ako nadyeta sa dugo ng tao. Nagtagumpay ang aswang na makadagit ng isang tao. Habang nilalapang ng aswang, ang lalaki na tila isang mabangis na hayop ay may dalawang binatilyo ang dumating at nakita ang aswang sa tagpo na kanyang ginagawa. Dali-daling tumakbo ang dalawang kabataan sa mga humahabol kay Lydia. Nakita po namin ang aswang doon sa may kawayan na ni Mang Ponso habang kinakain po ang isang tao. Halik kayo, baka andun pa siya. Pagdating ng kalalakihan ay saktong andoon pa ang aswang at winawahak ang dibdib ng lalaki tulad ng isang mabangis na hayop. Hayun ng aswang! Sibatin niyo! Bilis! Mabilis ang pangyayari at isang sibat ang lumipad at tumarak sa likod ng aswang. Habang nag-aagaw buhay ang aswang, ay lumantad sa kanilang paningin ang tunay na kaanyuan nito. Walang iba kundi si Nati ni apo ni Aling Ising. Di yata't si Nati ang aswang at hindi si Lydia. Ginalugad din ng mga tao ang kakuhian upang hanapin si Lydia. Maliwanag na sa kanila ang lahat na si Lydia ay inosente. Natagpuan nila ito sa palayan at nakalublob sa putik, nanginginig sa takot. Sa pangunguna ni Kapitan Tino ay humingi ng tawad ang mga tao kay Lydia. Patawarin mo ang mga kabarangay na humahabol at nagbintang sa iyo, Lydia. Maliwanag na sa amin ang lahat. Magmula noon ay naging tahimik na ang barangay Bangkal at tulad ng dati si Lydia pa rin ang tanging bituin ng mga kalalakihan sa karinderya ni Aling Ising.